Hey, so what's up mga katropa? Nandito tayo ngayon sa sa Binlep. Bali na na imbitahan tayo mag interview for anong school? SAA. From SAA pa. So ayan sila. Pakilala ka nga, miss. Ikaw si? Precious po. Ayan. So, ewan ko lang kung magiging matino ka. Uy, sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng Hi po. Kilala mo yun? Alam mo bang crush ko yun? この夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Crush mo. Ah! So, hi everyone. So, kasama ko po ngayon si Kuya Joshua Sale. So, good evening Kuya. So, thank you po sa pagpunta. And andito po kami para po interviewin kayo about sa aming media literacy advocacy about sa fake news po. Good evening din. So, first question ko po is, gaano ka po kadalas gumamit ng social media at anong platform po ang madalas mong gamitin? Sa social media platform. So, ang lagi kong ginagamit talaga, Facebook, TikTok, and then Instagram. Yung question ko po is, ano-ano po ang karaniwang dahilan kung bakit madaling kumalat ang fake news? Hindi pa nila alam yung sitwasyon, hindi pa nila alam kung anong nangyayari. Kukunin ka agad nila, ipopost ka agad nila. Nagbe-base lang sila kung ano yung nababasa nila. Epekto ng fake news sa mga kabataan, pati na rin po sa community. Siyempre, malaki. Epekto naman sa mga kabataan, hindi na ako kabataan eh. Sa tingin niyo po? Sa tingin ko lang, epekto sa mga kabataan, maganda, syempre. Syempre, marunong na sila magsinungaling. Sa mga kabataan, bago sila magpakalat ng fake news, yung alamin muna nila. Kasi doon lang naman din umiikot yun eh. Di ba? Kapag once mali ng isa, tapos dinagdagan pa ng isa, mas dadami yung mali. Di ba? So, number 4 po is, sa tingin po ninyo, sapat po ba yung mga policy ng mga social media platforms laban sa fake news? Bakit po? Hindi. Ito, sample ko na lang. Hindi ko na kailangan manood ng kahit anong, alam mo yung mga babaeng naka-bikini, Totally ito ha. Hindi mo na kailangan manood, alam mo kung bakit. Pagdating sa TikTok, halos nandoon na. Opo. Di ba? Manood ka na lang, nakita mo, halos yung iba ka, nakatibak pa ka, di ba? Opo. Nakatibak, makikita mo sa TikTok. Nakatibak, nakabra. Tapos, halos pare-parehas lang naman yan sa Instagram, ganun din. Naman, di ba? Mag-uo ka na lang. Sige. So, last question po, ano po yung mapapayo ninyo sa mga kabataan po upang maiwasan po pagpapakalat nila ng mga maling information? Sa mga kabataan ha, mga kabataan, pagpatuloy nyo lang yan. Pagpatuloy nyo lang yan. Oh, yeah! Hindi mo naman ikat. Di ba? Hindi mo ikat. Siyempre, yung mga akin, ginagawa ko na kalokohan. Pwede mo pwede nyo, ipagpatuloy nyo lang yan, susuportahan nyo kayo. Hindi, joke lang. Hindi, para sa akin, siguro, tamang gawin ng kabataan, alamin muna nila. Opo. Kumbaga, alamin muna nila yung totoo bago sila magpakalat. Pero kung hanggat kaya naman na hindi ipakalat, huwag na ipakalat. Kanila na lang. Napanood mo na, di ba? Opo. So hanggang panood ka na lang, wag mo nang i-send sa iba, wag mo nang i-post, alam mo yung ganun, Opo. di ba? Hanggang sa iyo na lang. Kung kanila na lang, Opo. di ba? Pag akin na lang. Opo. Di ba? Ganun yan. So, So, thank you po. Yun lang. Yung kape ko, ubos na. Thank you po. Lumibag pa pala. Mga katropa, saktong-sakto, oh. Ubus na. Ubos din yung kape ko. Ang laki! Magkano to? 150 po. 150. 50. Okay na? Okay so, na po. hanggang dito na lang po kami. Bye, guys. Ay, nga pala, thank you.